So, hi, hello everyone. It's me again, Mama Mariel, and welcome to my channel. So, pasensya na kayo at ngayon lang ulit nakapag-video ang inyong lingkod. And since bakasyon na din, so, nag-isip muna ako ng ibang content. But then again, ipagpapatuloy ko yung paggawa ng math tutorials sooner. Hintayin nyo lang. And of course, thank you so much for all of the support. Sobrang nakakataba po ng puso. And in this video is naisipan kong mag-inspire ng mga teachers or soon-to-be teachers out there. And I just wanna share my LET experience from the title itself. Siyempre, kaya mo kinilig to kasi gusto mong malaman yung mga tips and advices ko on how I pass the licensure examination for teachers, right? In this time of pandemic is na-delay nga ang licensure examination and that is sad. Yeah, ipagpapatuloy pa din naman yon since nagkakaroon na ng new normal. Yeah, and then gusto ko lang syempreng magbigay ng tips and advices kung paano nyo malalagpasan yung struggles of having the LET. So, syempre, teaching is a very noble profession. Alam ng lahat yan. Kasi sabi nga nila, walang magiging engineer, walang chef, walang accountant, kung walang teachers na nagturo sa school, right? And syempre, teachers have a huge role in students' performance, right? And without teachers, walang magtuturo, tama? But then again, ngayon nga is, syempre, hindi naman madali ang maging isang teacher. So, kailangan mo ng matinding pasensya, alam natin yan. Kasi hindi naman porket graduate ka ng education is yun na, teacher ka na agad. Oo, teacher ka na, pero marami pang process. Kailangan pang, syempre, ipasa ang licensure examination for teachers. So, to become a teacher, syempre, mag-aaral ka ng 4 years education. It may be a Bachelor of Secondary Education or Bachelor of Elementary Education. So, kung mahilig ka sa mga bata, of course, mag-B.Ed ka. High school pataas, of course, mag-B.S.Ed ka. And magme-major ka kapag nag-take ka ng B.S.Ed, okay? So, mag-aaral ka ng 4 years course. In my case, I've studied Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. So, yun yung inaral ko. And, of course, kailangan mong tapusin yon in able for you to be called teacher. Pero, syempre, after that, kailangan mo namang ipasa ang licensure examination in able for you to be called as professional teachers. So, ganun, di ba? Syempre, before I start giving my tips and advices, disclaimer lang po, lahat ng sasabihin ko is just based on my experience. Okay, so without further ado, syempre, mag-intro muna tayo. So, syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre, wag mo munang kalimutang i-subscribe, like tong video, and of course, i-click mo na rin yung notification bell down below, enable for you to get updated sa mga bago kong uploads. In this video, meron tayong 3 parts. The before examination, during examination, and after the examination. So, ano ba yung mga ginawa ko, and ano ba yung mga ma-share ko sa inyo. So, first, before the licensure examination for teachers. First sa ating listahan is, of course, review. Yeah, review. Siyempre, paano mo marirecall yung mga lesson or yung mga questions sa licensure examination even without review. And in my case, I am a self-review. Siyempre, wala pa tayo nito nun para mag-review or mag-enroll sa isang kalidad na review center. Pero if you have enough money to enroll in a review center, then grab it, gawin nyo yun, kasi mas makakapag-focus kayo and mas mapapractice nyo yung analyzation skills nyo, comprehension skills nyo, and mas mapapractice nyo din yung examination skills nyo kung paano kayo magko-comprehend and mag-a-analyze ng isang question. And kung kagaya ko naman kayo na hindi kinaya ang pag-enroll sa isang review center, it's okay, bibigyan ko na lang kayo ng tip na mga ginawa ko during my self-review. So, during my self-review is nag-install lang ako sa cellphone ng application kung saan meron lang doon mga magsasagot ka palagi. And very handy kahit nasan ka is pwede ka mag-open para i-practice yung skills mo in analyzation
or sa pagsasagot. And ang ginagawa ko din dati is, nagsasearch ako ng mga example examinations like 1 to 100, and then nagpa-practice ako kung paano yung technique sa pagsasagot. Syempre, meron na din yung key answers, pero ang ginagawa ko is, hindi ako tumitingin sa key answers, nagsasagot ako ng akin. With time, syempre, orasan nyo din kasi may oras ang let. And then, right after that is check ko siya. And then, meron akong sinusundan na kapag naka 75% at pataas yung tamang sagot ko, may pag-asa na tayo makapasa sa let. Pero kapag 75 pababa, or 75% pababa, or 50% pababa, you need to strive harder, review pa ng review, ganun. So, yun, ganun yung mga ginawa ko during my self-review, and dumating nga yung time na hindi na ako makapag-review kasi nagtrabaho na ako sa Manila, and it was a big help also kasi in that time na practice yung classroom management ko since may advisory class din ako doon. Sobrang laki ng tulong, and nadaanan ko yung mga lessons from my major, and mag-focus kayo syempre sa general education, sa professional education, and kung may major kayo, of course, i-focus nyo din yon. Ayun, so ganun lang yung mga ginawa ko during my self-review. Actually, hindi nga ako masyadong nakapag-focus eh. But then again, kinaya naman. Isa pang tip, wag nyong i-aim na makapasa lang or makakuha lang ng passing score. I-aim nyo na makatap, pero it's okay kung hindi, as long as nakapasa kayo. Kasi kapag ini-aim nyo na dream big, dream higher, syempre maangarap na lang din ba tayo, diba? And yun, at least, kapag in-aim mo na makataas ng score sa let, kahit bumaba man lang yon, at least pasado, diba? Syempre, ganun lang, diba? Dapat naman talaga nagre-review bago sumabak sa isang examination. Parang yun yung pinaka instrument mo to pass, diba? So, ganun. Next, of course, is make yourself comfortable enough emotionally, physically, mentally, and of course, spiritually. Kasi, syempre, paano ka, diba, makaka-attend during exam if meron kang ganito, ganyan, hindi ka pwede sa araw na yun, ganito, ganyan. So, diba, kailangan mong maging physically fit, you can eat whatever you want, basta yung i-make sure mo na hindi ka magkakasakit during exam kasi mahirap mag-exam ng mayroong nararamdaman or if you are not feeling well. And, of course, mentally, syempre, naka-review ka na, and wala kang ibang iniisip na problema, samahan mo na din ang pagiging kind to everyone and pagiging humble. Next is emotionally fine. Of course, during exam, hindi naman pwede yung malungkot ka na araw na yun. Syempre, hindi ko naman sinasabi sa inyo na huwag kayong kabahan during that day. But then again, learn to control your kaba. Yeah. And next is, of course, is spiritually. So, syempre, whatever you pray, kailangan mo din gawa ng paraan sa sarili mo, enable for you, para matupad mo yun, diba? So, hindi naman pwede yung magpe-pray lang tayo, then hindi natin gagawin yung mga dapat natin gawin para sa goal natin. And the goal is to pass the licensure examination for teachers, diba? So, kailangan mo yung mga yon kasi kailangan mo yun enable for you to be presentable during that exam. And of course, kahit wala pa yung result or hindi ka pa nag-exam, i-claim mo na. I-claim mo na sa sarili mo na makakapasa ka, syempre. Kasi kapag iniisip mo na, papasa ako, mas ma-motivate ka to do more. Mag-review ng mas maayos, diba? And mag-focus, mas ma-motivate ka na gawin yung lahat enable for you to achieve your goal to pass the let, right? Next, of course, is during examination. Pwede kang magbaon ng tubig, ng snacks, or ng lunch mo. During exam, pwede ka magbaon kasi merong time naman para sa lunch. Yun, meron na bang mga proctor na nag-aalaw ng pagkain sa loob, pero hindi ko lang alam sa iba. Pero nung sa amin, pwede naman. Candy, basta make it sure na hindi siya papatak doon sa mga papel mo kasi hala, bala kayo, de joke. So, basta make sure nyo lang na magiging malinis yung papel nyo. Pero, kwento ko lang, during my exam, nalaglag yung papel ko sa baba. Nilipad ng hangin, pero puti na lang, hindi siya masyadong nadumihan. Yon, ganon. And during exam, learn to control your so-called kaba.
So, kontrolin niyo yung kaba nyo. Hindi ko naman sasabihin sa inyo na, huwag kayong kabahan. Hindi ganun. Kakabahan kayo, syempre, kinabahan nga ako nun eh. And, kapag lang kasi hindi nyo na-control yung kaba nyo, that is the time na, or may possibility na ma-mental block kayo, and that happens to me. Na mental block ako during the proctor's instruction. Yon, kailangan nyo makinig sa instruction ng proctor nyo sa unahan, or yung nag-a-assist sa inyo sa unahan, or yung magbibigay ng exam sa inyo. Basta you listen properly sa proctor while giving instructions para hindi kayo magkamali. And of course, during exam, kailangan mag-pray. Siyempre, ako ang ginawa ko, hindi pa lang ako nag-exam, dasal na ako ng dasal na sana ibigay sa akin, ganon. Alam mo kung para sa'yo naman talaga, para sa'yo yan. Or kung it happens na hindi nyo na-achieve yung goal na yon to that time, it's okay. Kasi marami pa naman examination and di kang umulit ng examination. Pero pag mo na yung i-goal, no, huwag ka nang uulit, papasa ka, syempre. Kaya yan. I-claim mo na papasa ka. So, mahalaga din na may tiwala ka sa sarili mo. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, syempre, paano ka mamamotivate, diba? So, trust yourself. And kapag hindi mo na alam yung isasagot mo, just pray. Okay? Kasi ako, during that time, sobrang feel ko yung guidance ni God sa akin. Sobra. As in, kapag meron akong hindi alam, dasal lang ako ng dasal na sana ito yung tamang sagot na isa-shade ko. Basta before, during, and after the exam, wag mong kakalimutang magdasal. Syempre, si Papa God lang naman din yung nakakaalam, or kung ibibigay niya sa atin yung isang goal na gusto natin, di ba? And lastly, after the exam, ayan, nandiyan na yung mga bulungan. Syempre, anong sagot mo doon? Anong sagot mo dito? Wala, wag mo nang balikan yung mga hindi mo na dapat balikan. Char. Syempre, kapag may mga items na natandaan ka, tapos tinanong mo sa mga kaklase mo or sa mga kasama mo na kung ano yung sagot nila, tapos nalaman mo na mali ka, di ba? Mapufrustrate ka, kakabahan ka, tapos may isip mo na, hala, baka hindi ako pumasa, gano'n, di ba? So, wag mo nang balikan yung mga hindi na dapat balikan. Kasi ako, nakikinig na lang ako sa mga kwentuhan, ganyan. Basta ako, nagdasal lang ako, nagpasalamat ako kasi napaglabanan ko, natapos ko yung exam. And of course, back to normal routine and wait for the result. Habang naghihintay, siyempre, wag mo pa rin kalimutan yung mga advice ko before examination. You have to keep yourself comfortable enough physically, mentally, emotionally, and spiritually. Okay, so yun yung mga maipapayo ko sa inyo. And konting istorya lang, nung nag-exam ako, wala akong lunch noon, hindi ako nakapag-lunch. Yeah. Kasi wala na akong ganang bumaba para kumain. Ang nasa isip ko lang talaga is exam. Pero wag nyo gagawin yun, pwede kayo magbaon ng lunch, okay? Kinaya naman. So, yun. During the result, sobrang kabado ko noon. Hindi ko muna hinanap yung pangalan ko. Dumating yung result, or nag-exam kami is September. Dumating yung result is, I think, December. So, September, October, November, December. Almost 3 months. Sobrang kabado ako nung nagsashake talaga yung kamay ko sa sobrang kaba. And then, when I found my name, after kumanap yun sa iba, sobrang thankful. Kasi, yun nga, pumasa tayo and isa na tayong professional teacher. Yeah. Alam nyo, sobrang tagal ko nang gustong i-share to, and gusto ko syempre maka-inspire ng mga future teachers, future LPTs out there. So, yun na nga, ngayon ko lang ito na i-share, and way back 2018, it's 2021, sobrang tagal na. But then again, I hope marami akong ma-inspire sa inyo. And that's it for this video. Thank you so much everyone for watching. I hope you have learned something from this video and nakakuha kayo ng ideas on how to pass the licensure examination for teachers. So, yung lahat ng yan is based on my experience, based on my opinion. And iba-iba naman tayo ng kapalaran. Siyempre, huwag lang kayong mawawalan palagi ng pag-asa. Tuloy lang ng tuloy hanggat hindi mo na-achieve yung goal mo in life.
So, ganun lang. Syempre, huwag mo kakalimutang isama si God sa lahat ng journey mo, of course. And yun na nga kung na-inspire kita dito sa video na ito, please consider to subscribe. And pwede nyo din pong i-hit yung notification bell down below. Enable for you to get updated sa mga bago kong videos. And very soon mag-upload na po ulit tayo ng mga math tutorials. You can share any math tutorials I have in this channel sa inyong mga friends, colleagues, classmates, kapamilya, ganon, para mas matuto din sila. Okay? So, always remember to make your day productive by gaining knowledge. Thank you so much and God bless everyone.